Kasama po natin sa Dr. Servisyo. Walang iba, nagbabalik po siya dahil ang galing niya. Nako, makinig po kayo ha. Siya po isang doktor na kapag nagsalita, makikinig ka. Kasama po natin ngayong umaga, Dr. Dale Avellanosa. Siya po ay isang surgeon. Magandang umaga, Doktora Dale. Good morning once again, Nina and Mig. So, thank you for having me again today. Thank you, Doktora. Oo. Thank you to, good morning to our listeners. Good morning. And viewers. And viewers, yes. Okay. Doktora, since Breast Cancer Awareness Month, and ano po ba yung mga dapat alalahanin ng mga kababaihan ngayon para po maiwasan namin na magka-breast cancer? Meron ba talagang mga babae na predisposed or high risk sa breast cancer? Aside from, aside from, sabihin natin, meron silang history of breast cancer. Yes. So, meron tayong tinatawag na modifiable risks tsaka non-modifiable risks. So, kailangan malaman mo din muna ano yung parang associated na parang factor para magkaroon ng breast cancer. So, the single strongest na risk of getting breast cancer is being a woman. Being a female, because 99% ng breast cancer nasa female, 0.5 to 1% lang ang sa male. So, yan yung dapat malaman din ng mga lalaki na hindi porke wala silang breasts, meron pa rin silang breast tissue at magkaka-breast cancer. So, yung mga modifiable naman na mga risk, no, kasi since it is associated with the female hormone called estrogen, ano ang nagpapataas ng estrogen? Fat, cholesterol. So, healthy diet, healthy lifestyle, more exercise, low-fat diet, yun yung mga modifiable na mga risk factors. So, mga non-modifiable naman, being a woman, increasing age, early menopause, early start of menstruation called menarche, and then late menopause. Because every Wait month... lang, Doc. Early menstruation. Early menstruation and then late menopause. Those are risk factors? Yes. Early So, menstruation? Yes. So kapag mas medyo maaga ka Younger than 12 nagka-period. years old. ayun. Mas- So dapat ang magulang binabantayan na yun. Yes, sasabihin nila Or noted yon. lang. Oo. Oo. Pero ano lang naman yon, para Pero mga Doc, relative lahat risk. ngayon Oo. is ang dami kong kakilala kasi nandun ako sa group ng mga nanay, mga anak namin, Yes. nandyan sa age na yan, 12, 13. Nagkakaroon na po sila ng kanilang period before 12. Yun, kasi it also is associated with the diet. Di ba sobrang fatty na yung diet. Karamihan ng mga, I noticed, na yung mga early menarche tinatawag. Menarche kasi yung term for Opo. for menstruation, onset of menstruation, are the medyo obese na mga bata. Sila yon. So, they start mga 8 years old, nagme-mens na sila. Ang aga naman po Yes, ng meron. 8. Meron talaga. Yun, Opo. makikita mo dun sa mga medyo obese na, markedly obese na bata. Na kids. So, bakit risk factor yung early menarche at saka late menopause? Because every month, our breasts are stimulated by the hormone called estrogen. So, prior to menstruation, mapapansin yan na medyo masakit, heavy, estrogen stimulation yon. So, kaya nga protective ang giving birth or getting pregnant because for 9 months, the breasts are protected from the estrogen stimulation. Kaya nga, risk factor yung umabot ng menopause na hindi nagkaanak because walang tigil yung estrogen stimulation ng breast niya. Yes. Wow, naintindihan ko yun. Oo. Kaya pala yung iba, sabihin, kasi ganito, parang kumbaga, hindi pa siya nagkakaanak. Kaya yung iba, nagkakaroon ng cancer. Hindi lang breast, no, Yes. Doc? Parang, Yung sa hindi lang breast, part siya of, kasi ang breast cancer, no, tatlo yon. Yung mostly, 65% is what we call as sporadic. Yung sporadic breast cancer, wala siyang history of breast cancer in the family. Walang mga members ng family na nagkaroon ng cancer of any kind. 65% nun. And then mga about 10% lang noon, 5 to 10% yung hereditary. Yung nag-inherit siya ng genes, yung tinatawag na BRCA, BRCA gene. Yun, di ba, yung kay Angelina Jolie. Okay. Yung familial naman, about 30%, yun naman yung may mga members ng family nila na nagkaroon ng ibang mga cancer, nagkaroon ng colon cancer, nagkaroon ng prostate cancer, yung ibang members, kasama din yun yung breast cancer. So, familial yung cancer sa kanila, in their family. Doc, ang tanong ko na po ngayon, bago po tayo, at least basic do, again,
paano po ulit ang screening, di ba? Okay. Ang blanket ba yan na dapat by 40, 50, itong gagawin mo? O kapag sa mga younger ages, ito ang dapat gawin? Yon, dapat kasi during reproductive age, no? So karamihan reproductive na yung magkaroon ng mens, pero wala masyadong reported cases ng 16 and below, no? In fact dito, in my knowledge sa Philippines, ang youngest 18 years old. So dapat turuan na at as young as 18 years old to do self-breast examination, which should be done 7 to 10 days after the first day of menstruation. And it should be done also once a month lang, hindi weekly, hindi every day. Kasi yung iba sa sobrang praning, every day, every time maliligo, kapa ng kapa sa breast, hindi. It should be done once a month lang. I see. So you should, that's what we are doing. We are going around teaching women and men to do the self-breast examination. Doc, bakit once a month lang? Mabubugbog yung breast mo pag araw-araw eh. Ah. Hindi naman magbabago yung examination mo within a week. Correct. Oh, pag nakapa mo ngayon, next week, sa tingin mo ba, meron ka agad uusbong dyan na malaki na makakapa mo, di ba? So, Kasi syempre, preferably- Doc, kung nag-iisip ka talaga, parang mag-analyze ka as you do the self-examination, di ba? So, ano yung titingnan nila more or less kapag Okay. nag-self-examine para kapag magawa na nila, okay, ito yung mga hanapin ko. Okay, so, unang-una, we should teach the women and men to observe the breast when you take off your clothes. So initially, so sabi nila, dapat kaharap ka ng salamin. So the things that you should consider is, kung dati ba, hindi ganun kalaki ang discrepancy ng size ng breast and then ang position. So talagang generally naman, hindi pantay ang breast. Hindi talaga pantay. Pati yung angat, meron talagang mas bababa niya. But if you notice na medyo meron ng kakaiba doon sa size at saka yung sa bagsak ng breast, you should pay more attention. Opo. Number 2, you should notice yung may mga parang mga sore sa balat, mamumula, may sore na hindi nawawala. Number 3, kaya pag pinisil mo during the examination, pag pinisil mo yung nipple or kahit when you take off your bra, mapapansin mo na merong nag-stain doon. And then pag pisil mo sa nipple, may nipple discharge. Tapos 4 is yung change in the skin. May tinatawag kami na peau d'orange or yung orange peel skin. Yung mas prominent na yung pores, makikita, 'di ba? Parang yung sa orange peel na itsura. Kasi Opo. yun namamaga na kasi under the skin because of the tumor. Tapos number 5, dimpling. Makita mo na parang may uka, 'di ba? Tapos yun, 6 is yung may makikita ka talaga grossly na visible na bukol. So these are the things that you should watch for when you do your breast examination. Ayun, Ayun. okay. Doc, balik ko lang doon sa late menopause. Anong edad ang late menopause? Ano ba ang ideal age para magka-menopause? As far as I can remember, I think it's between 47 to 52, parang ganon. Ang ideal age? Not naman siya ideal. Ang commonly, nagkakaroon ng menopause, ganon na age. But Okay. it can be very early because I know some women na as early as 38 or 42, nagmenopause na. Meron ngang ganon. Oo, Meron may nga ganon. po tayong Tapos naririnig meron na namang ganon. very late. Ako, me example, I had Opo. my menopause at 56, which is already very late, considered late already. So that would increase your risk factor? Yes, Bakit? Kaya hindi ba maganda late kasi may estrogen ka pa or what? No, yun nga po, kasi continuous yung stimulation. Di ba kasi every okay, time magme-mens, Oo, magme-mens okay. ka, may estrogen stimulation ng breast prior to menstruation. Okay, Yan yung gets. heaviness, oo. engorge ng breast, makati, masakit. That's estrogen stimulation prior to having your menstruation. Oo, kaya kapag Longer. mayroon ka pa ring period hanggang longer in your life, Oo. then mas may estrogen Increase na stimulation risk. nga. Pa yung Yes. risk. Opo, okay, ganun talaga. No? Parang masyadong bata, masyadong matanda, hindi Oo. mo na alam saan kalulugar, but you can predict. Pwede nyo ko bang, kunyari, ako babae na ko, gusto ko ma-lessen yung risk ko ng breast cancer. Yes. Pwede bang Para may preparation, di ba? Para prepare for menopause or wag kong ano tawag doon? at least minimitigate gusto mo mo. nang magka-menopause nang mas maaga. Kaya nga, Pwede ba yun? Mga, well,
there are a lot of women na scared sila kasi pag meron silang risk factor sa family, yung family history, di ba? And we always tell them na hindi naman 100% na pag meron kang nanay mo or yung sister mo nagkaroon ng breast cancer, magkakaroon ka rin. So, you decrease the modifiable risk. And that is like low-fat diet, exercise, and then no stress life is impossible to achieve. So, i-decrease mo lang. I-decrease mo yung stress sa buhay mo. Get rid of toxic people in your life. Paano ba yun? Paano ba yun? Delete, block. Ganyan lang po yan. Opo. Block. Bawasan. Stop the negativity. Yes, I agree. Katulad ng mga may maro dito sa mga YouTube nanonood. Oo. Thank you po dun sa Good mga vibes mababait. lang. Good vibes lang Good tayo. vibes lang. Huwag May tayong nag-share mag-away. pa nga dito kung anong kinain niya kanina. Ayan. Naku, Dok, maalat. Pero ang sarap po, sabi niya, kumain daw siya ng parang tinapa. Kasi sarap minsan yun. sa umaga pinag-uusapan natin kung ano kinakain. Liam ata, ayan. Hello. Hinahanap Kung ko, maalat, I think it's Nako. ang risk niyan is more on hypertension at saka High sa kidneys. blood. Which is common sa Pilipino. Common. Yung Opo. hypertension tsaka kidneys. Correct. Oh, Doc, Sa pag high salt. cancer, more of fat. Sugar. Iba-iba Ayan, iba-iba. Kasi yung sa lungs, alam Opo. natin smoking, 'di ba? Opo. Sa fat, madami ang sa fat. Because it can cause increased estrogen so sa breast at saka sa uterus and ovaries. And then sa liver, fat deposit sa liver. Tapos sa pancreas, sugar and fat, 'di ba? Sa gallbladder and yung mga bile ducts, yung daanan ng mga abdo, fat pa rin 'yon. Opo. So, talagang fat. And hindi naman tayo pwede din na wala tayong fat sa kinakain. The liver also needs some fat. May tinatawag tayo na fat-soluble na mga clotting factors, yung mga ganon. So, kaya yung mga iba na, I don't know if you remember, at the turn of the millennium, sobra yung Senical. Oo nga po. Meron pa bang ganun ngayon? Meron pa rin. Meron pa rin. 120 milligrams yon na Orlistat. Yung statin din siya yeah, eh. okay. Oo. And So then? talagang tinatay mo na doon yung ano mo. Parang lalabas okay. mo na yung oil. Meron silang mga reported cases na may nagkakaroon sila ng problem with the clotting. Masama din yun. Masama din. Anything Oo. in excess naman is masama. Opo. So kailangan pa rin natin ng konting fat. Opo, Doc, question po. Sa screening, usually, pag nagsiscreen kayo, Okay. Sa screening naman, ang screening na test is usually mammography. opo. So, ang mammography is a test na iniipit yung breast, tapos it employs X-rays. Unlike sa ultrasound, sound waves. So, ang X-ray, pipipiin niya siya, it can detect very early signs of cancer called microcalcifications, architectural distortion, nakitang-kita doon sa mamo. Sasabihin din niya kung meron doon. May stage siya yun, Doc. May ganun na. May Well, classification na siya. Ang classification kasi ng any imaging, so ultrasound, mammogram, MRI, anything na imaging, Opo. they are called ancillary procedures. They will only aid the doctor in diagnosing. Okay. So, halimbawa may nakapa, pa-ultrasound natin, tingnan natin kung taba lang ba to or totoong bukol. Iko-confirm yun ng ultrasound, ng mammogram at saka ng MRI. So, meron silang tinatawag na BIRADS, BIRADS. Nakalagay dito 0 to 6. So, ang 0 is hindi sila makapag-commit kung pangit yung nakikita nila, kailangan additional test. So, ang 1 is negative, ang 2 is benign. So, when you say benign siya, once a year lang yung test na yon ang kailangan. So, if BIRADS 3, probably benign but it needs shorter follow-up. So pag nagpa-ultrasound ka or mammogram nakalagay doon, BIRADS 3, you have to repeat the test after 6 months. So ang 2, annually lang. Ang 3 is after 6 months. Ang 4 naman, meron ng suspicion of malignancy. Ang 5 is high suspicion na yun of malignancy. Ang BIRADS 6 is nagkaroon siya ng cancer, tapos nung in-examine, parang meron na namang bago. Parang ganun. Well, doktora, kayo ay surgeon. So, Yes. di ba you perform mga breast surgery, lalo na Yes. sa may cancer. So, yung iba po kasi, bata pa, when do you decide na, kailangan tanggalin yung buong breast? Or yung iba, part of the breast? Okay, so gina-guide din kami nung tinatawag na BIRADS classification. So, alam namin when to operate or when to observe lang.
So kung halimbawa batang-bata naman yan, maliit ang bukol, 14 years old, nakapa, tapos Grabe, 14 years old. I've operated on mga 14 years old na ang lalaki ng mabukol. So mga maliliit lang yan, tapos pag ultrasound, sasabihin kasi when you do ultrasound or CT scan or any imaging, kayo kasi sa layman, ang tawag pag may nakapaka, anong tawag mo? Cyst, di ba? Opo. Pero pag yung sa ultrasound, they describe it as a cyst, fluid or liquid lang ang laman yan. And sa breast, 98% of the time, benign siya. Okay. Pag That's cyst. good to know. Pag cyst, liquid or Okay. fluid lang ang laman. Okay. So pagbasa naman ng sa result, if it says solid, laman siya lahat. So most breast cancers are solid, laman. Pero it doesn't mean na pag ultrasound mo, makikita mo doon solid ang report na cancer na kaagad yun. Hindi din. Hindi 5 to 8% lang doon sa mga solid nun ang malignant. Most of the time, benign pa din yun. So you have to look at the patient case-to-case basis pa rin. Totoo ba, Doc, na kapag yung cyst ay matigas, yun, mas, yun nga yung sabi nyo, yung parang mas solid yun. Kesa dun sa cyst na parang medyo malambot or gumagalaw. Pag hindi Ayun. raw gumagalaw, mas likely raw na cancer yon. Totoo ba, Doc? In my 25 years of practicing as a surgeon, I've noticed na pag ang bukol masakit, firm lang siya. Firm. When you say firm, ito. Firm. Firm lang Parang siya. buto lang siya And na, then okay. movable. Most likely malignant. Most likely benign, sorry. Benign. Benign means hindi cancer. Wait, movable, Movable, gumagalaw-galaw. firm, and then painful. Masakit. Okay. Pag usually lumalaki na walang pain, tapos fixed, tapos stone hard, kasing tigas nito, Opo. most of the time sa aking experience, malignant siya. So likely, okay, eto baka mapagbaliktad nyo, pag medyo masakit, mas less likely na cancer. Yes. Pag walang sakit, Unless malaking-malaki na nagkaroon na siya ng pressure symptoms. oo, sa umpisa, ito yung beginning of breast cancer pa lang to. Pag ngayon, pag hindi masakit, mas baka Tsaka stone hard. cancer at and then talagang fixed. parang bato. Yun Yun sa po yun. experience ko yan. Gumagalaw. Most of the patients na na-diagnose ko, ganon yung findings ko. So pag masakit, matuwa ka pala. Yun nga. Oo, pag may nakapakat, masakit, teka, mas less likely. But it does not mean na kampante. Oo. Hindi pa rin. Kasi hindi naman siya absolute eh. Oo. Most of my patients lang na ganon. I see. okay. Now, Doktora, thank you for everything. Ang dami naman namin natutunan. At, Bagong learnings to, ha? Yes, oo. Bagong learnings. Kailangan isulat talaga dito sa Oo. Dr. Servisyo. But before we wrap up, Doc, baka may mensahe kayo sa lahat ng nakikinig, lalo-lalo na sa mga kababaihan, ngayong Breast Cancer Awareness Month. Okay, so to all the women out there and men, make sure that you will learn how to do your self-breast examination and starting at 18 years old. So how do you do that? You should do that once a month, 7 to 10 days after the first day of menstruation. And pag may nakapaka na nabukol, please go to your family doctor or to the nearest doctor and have yourself checked. And to women who are already 40 years old and above, have a baseline mammography already. Oo, at least meron ka ng baseline. And then based doon, pwede din kayo, may tinatawag kaming clinical breast examination, which is yung doktor ang titingin sa'yo based doon sa test mo and then based doon sa physical examination. And that will be your guide kung how often you'll go to your doctor or how often you'll do your ultrasound or mammography. Tapos, since mga bukol sa breast, both benign and malignant, they are associated with a hormone called estrogen. So, pag during reproductive age, ang ovaries natin ang nagpo-produce. But after menopause, direct conversion na yan from the fat, from the liver and the adrenals. And the mother substance of estrogen is cholesterol. Nako. So, Nako. yes. Cholesterol. Cholesterol. Okay. The bad Oo. cholesterol. Opo. So, ano yung mga pagkain na rich in bad cholesterol? Balat ng manok. Talaga? Oo. Bulalo. Taba ng baboy. Okay. Okay. Ang mga medyo ililesen mo, you don't need to totally avoid it. Dairy products, cheese, butter, mayonnaise, margarine, chocolate. Processed meat. Yes, processed meats also. Doc, yung collagen na parang litid, di ba healthy yun?
Or Di ba supplement. sa balbakwa, yung Oo. pagkain? Yung di ba? collagen, yung litid siguro, Oo, yung yun, mga di ba? tendon, ganon. Oo, yun. Pero may kasama lagi yun na fat eh. Yun na nga. Oo. Kasi usong Tumatawad, Dok. collagen eh. Tumatawad. Tumatawad ako, grabe. So Ano wait lang, Dok, balat ng manok, balat ng baboy, lechon. Yes, Ganun ganun din. din. Pero Mga balat. ako Uy, kayo kasi mga when anak you eat natin, lechon, bawas-bawasan siniscrape ko fried yung taba chicken. sa loob. Tama. Pero Opo. kakainin ko yung balat. Yes. At least a lesson. Madami. Listen. Matanggal mo yung fat na cholesterol. Exercise. ano? Exercise. And of course, exercise. Burn it. Opo. Burn it. Dapat Ako laging ilakad ganun mo eh. na. Trade-off yun. Kakain ako pero I want to, Opo. I make sure that I'll burn it. Ipapawis. Oo. Yes. Kung maghagdan na lang, di ba? Opo. Okay, Doktora, naku, maraming salamat sa inyo. Dr. Dale Avellanos, ang Anytime. ating surgeon. Thank you, Doc. Anytime. Thank you po. Thank you.